Hola! Hello. Welcome ulit sa ating next episode dito ngayon sa Manila, representing the Philippines. Ako Miss po Universe si lang. Russell Ako naman po sila nun. at ito ang tamang usapan. Usapang may tama. Yan. Welcome sa ating lahat, mga kaibigan. Non, Sel, kumusta ka? kumusta? Ako okay lang naman. Ito. Busy Lasing. week. Secret lang. Okay. Ikaw, kumusta? Kumusta dyan? Anong balita? Ito, tinamaan ako ng gout. So, Uy! nagtutungkod na naman ako. Natutungkod ka. Masarap yung humba kagabi kasi birthday ni Mothers. Yan ang na sakit para sa akin. Pinakamahirap na sakit. Kasi mas maraming bawal sa yung masasarap pagkain Pilipino. Totoo yan. Tsaka ang pinakaiba kasi ng gout, hindi, unlike sa sakit ng ngipin, pwede mo itulog yung toothache eh. Pagising mo, wala na eh. Wala na, yeah. Ito, habang natutulog ka, nag-i-intensify siya. Pagising ko, pagising ko, hindi na ako makalakad eh. Uy. Para ako si Little Mermaid. Kasi i-step ko lang yung pa ko sa sahig eh. Talagang pain of 1,000 needles talaga dun sa affected part. Uric acid kasi yan, bro eh. Uric acid, oo. Mas mahirap yan para sa akin kaysa sa mataas lang sugar mo. At least kung sugar, iiwas ka ng sugar eh. Ito, mas marami. Ang sasarap pa naman. Dinuguan. Yung pares, yung sisig. Munggo, sitaw. Even cabbages, matataas sa uric yan. Sardinas. So, naging na tayo, health talk show na to. Naging whole. Sige, sa mga turning 30s dyan, ng mga titos and titas, edi, pag may nararamdaman na kayong tusok-tusok, i-consulta nyo sa akin. Ayun, yun ang weekend ko. And, ayan, talagang tambay lang muna. Hindi makagalaw. Hirap din mag-drive. Oo, mahirap talaga mag-drive. Salamat naman sa Diyos, wala pa naman akong wala pa naman, hindi pa mataas ang aking uric. Pero ayun, okay naman. This week, medyo busy. Maraming mga ganap kasi sunod-sunod din yung mga activities dito sa community tapos sa congregation in general. No? May tanong ba meron? Ngayon sa Roma, may mga meron silang mga meetings. No? So, may meeting yung sa Bible, yung subikain yung anong English nun? Catholic Bible Society, International Catholic Bible Society. Espanyol kasi subikain. Tapos last week yung mga secular institutes naman namin. Tapos this week yung sa formation naman. And fiesta rin nitong last Saturday, fiesta nung First Pauline Priest si Blessed Timoteo Jacardo. And then sa Sunday, as per the time of recording, ay solemnity naman ng Jesus Divine Master. Yun yung aming yung dating sa lumang kalendaryo ay Christ the King, ay solemnity namin ng Divine Master. So, sineselebrate pa rin namin yung last Sunday. Sa old last Sunday of October, di ba? The last Sunday of October is Christ the King. Oo, very timely, no? Magandang ganito. Mukhang mas magandang matutukan natin yan. It was promoted, I think, by the late Pius the 10th. I don't know if it's 11th or 12th. Hindi, bata pa yan. Teka. Ang Christ the King? Oo, Christ the King. 1900s ba to? Akala ko to? Or Benedict the The 15th.
Pwede. World Pius War the I. 11th. 11. Instituted by Pius the 11th in 1925. Kasi, if I'm not mistaken, grabe yung political upheavals, yung Yeah. turmoils. Napaka-unstable nung mundo. Nung Oo, kasi ano yun time na yan. interwar era. Warring pa yung mga... Hindi ko alam kung united na ba yung Italy niyan. United na. Pero wala May pang mga papal wala states pang... pa yata niyan eh. Hindi. Na-atake na yung yung Roma. Yan yung time ng captivity, ng papal captivity sa Vatican. Yung hindi pa Okay. nire-recognize ang Vatican ang Italy. So wala pa yung Lateran agreements. Ayun. So during that time, no, parang at least Di ba? as if we were we can really say, pero Nung panahon namin. by that time parang ang description niya is the people are just restless and hopeless. Mhm. And there was a church reminding them na at the end of this all, we should be taking consolation in the fact na all of these mundane things, itong makamundong mga bagay na to, they come to pass. And after nun, sa dulo ng rainbow, sa dulo ng lahat ng mga pangyayari sa kasaysayan, there's Jesus Christ, King, as King. Eventually, the theology evolved. And of course, the liturgical movement also developed. Ginawa siyang the last Sunday of the liturgical calendar, which usually occurs either November. by 3rd or 4th Mhm. Sunday ng November. Christ the King. Nakakatuwa lang kasi, well, during the time, the church understands na wala pang Vatican to noon eh. Pero naiintindihan ng simbahan na, teka, yung aking mga anak, iba na, hindi na katulad nung dati. So, people are getting more actively involved sa society, and naging compartmentalized ng knowledge. So, the church adapted. No? Mhm. Church adapted. But there are things that remain true. No? And dito ko naalala si Jürgen Habermas eh. Yung, Yeah. ano ba to? Yung, meron siya yung hermeneutics of discontinuity ba yun? Continuity. Baka discontinuity nga. Basta Kasi na hermeneutics si of continuity Habermas, kaya na yan eh. kay Benedict XVI, Kay di ba? Ratzinger, oo. So, meron alam ko yung kay Habermas eh. Tama ba yun? Correct nyo na lang ako. Oo nga pala, batiin natin si Doc Joyce. Ay, oo. Doc, guesting ka ulit sa amin ha. Ayun nga. Pero yun, Kailangan kami ulit ng mga makakausap. ang dami na kasing hari ngayon nun eh. Ang dami ng... Ang dami na. Nag-evolve na talaga yung the way we understand politics, the way we understand society and culture. Parang dati ang responsibilidad lang natin yung naabutan natin na traditional is yung sarili natin, pamilya natin. Mhm. Ngayon, extended na ang family natin. Kasi kung saan ka daw nagtatrabaho, family mo na yun. Kaya kapag may problema sa family, papakainin ka ng pizza. I really hated that concept na family tayo dito. Una, family don't profit from each other. Dito sa workplace na to, family tayo. Hindi. No, workmates tayo.
Trabaho tayo. After working hours, may buhay ka, may buhay ako. May family. Okay lang family ka. So, Asian family. So, Oo, nag-aaway lagi. iaano ka, i-compare ka palagi sa sa iba. No, Tapos lagi kang siraan ka. Pwede. Asian family nga, Pero, ang galing, ipasukin natin yung Sel na naman na yung ang ganda nung transition, di ba? Galing ng Christ the King, tapos yung political landscape, no? So ngayon, almost sa buong mundo, we are sons and daughters of democracy. Kasi yun na halos yung inabutan ng karamihan sa atin, ha? Hindi, ang Karamihan hugot ko sa naman atin. kasi dyan, pare, 2 years ago, during this, hindi pala, mga 3 years ago actually. Yun nga, yung traditional natin is sarili ko, pamilya ko. Wala paki sa iba. Kung bonus na lang yun na isipin ko yung kapwa ko, kapitbahay. But 2021, transitioning to 2022, nagkaroon ng grabing sense ng sensitivity ang mga Pilipino. They were lining up sa iba't ibang areas ng bansa na puno ng kulay pink at kulay green ang mga lansangan. They were really promoting a different kind of sensitivity na we can make the Philippines better. Angat buhay. And Akyat the other side, bahay. of course, meron din other side na kulay red and green kahit hindi na Pasko. Tapos ngayon, break na sila. Break na. Pero Gusto ng araw yun ang point itapon ko sa dagat eh. Oo, kakatapunan pa sa Gaga. dagat, di ba? Grabe naman. Pero yung ganun sensitivity, pare, no? Intriga lang. Magandang, tingnan. Sige daw. Sorry na interrupt kita. Ano nga ba yung sinasabi ko? Hindi, yun yung sinasabi ko, no? So, dahil nga mga anak na tayo ng demokrasya, kasi yun nabutan natin ng karamihan sa atin, no? So, we take it for granted. Okay, democracy, the best form of government, of political ideology, no? Kung nauunawaan ba talaga natin yung ideology na tinatawag. Pero, kung tutusin, ang daming nag-claim to be democratic, pero yung ba talagang demokrasya? Sabi nga, di ba, yung mga bansa raw na may pangalang democratic ay yun ng mga bansa na hindi talaga democratic. Diba? Like the People's Democratic Republic of North Korea, pala. Diba? Like that. And then also, nagkaroon na rin nung perversion nung democratic will of the people na tinatawag nila. Like, I think isa sa pinaka-danger talaga ng democracy ay yung to fall into idol worship. Anong ibig sabihin? Dati, hanggang ngayon, we vilify monarchies or yung mga traditional forms of government na kasi parang tiran na yun kasi lahat nasa isang tao lang yung kapangyarihan. Which is false. Kapag hindi mo alam yung history, pagka hindi mo nagbasa ka lang ng kaunti, nanood ka lang ng kaunting Netflix, ganun talaga maging idea mo. Pero, ironically, yung mga nagsasabing democratic daw sila rin minsan yung umaabot sa ganun, no? Yung idol worship. So, nagiging napupunta lang sa isang tao nung sabihin niya, yun na yun, sinabi ni tatay, ganun daw. So, yun yung tama. So ngayon, gusto kong yan, no? Ang dami kong pasakali, pero puntahan natin muna siguro yung idea ng ideology, no? Na very important sa isang democratic society. Well, hindi para sa akin, hindi yan masyadong kung hindi ko minsan narinig at kung hindi ka sumailalim kay Pads, Team Melissa, syempre. Mga visionaries yan. Mga visionaries, mga tawag dito. Mga missionaries. Mga visionaries. Yeah. Hindi, pero magandang balikan yun kasi
I think sa Pilipinas, especially sa Pilipinas, hindi natin nawaan as a people yung idea ng ideolohiya, ng ideology, kasi halos pare-pareho lang. Kaya nga, gano'n din, yung sa sinasabi mo kanina, kasi nga, traditionally, we just think of ourselves and yung close sa atin, yung mga kaibigan natin, yung pamilya natin. Outside that, parang okay, bonus na lang yun. So, ano ba itong mga ideology na ito, Sel? Paano ba ito nakaka-apekto sa ating political decisions, political iniisip ko anong English o anong Tagalog nung bibensya. So, yung pamumuhay natin, pamumuhay politika. Kasi sabi nga ni Aristotle, we are political beings. So, Yeah. ano mang mangyari, hindi Kasi natin mga matatasan tayo yun. mga mamamayan tayo ng polis. Yung politics kasi galing yan sa salitang polis City. Mga Annapolis, diba? Metropolis. Kaya nga citizen, di ba? Citizen kasi city. Citizen. Well, ang dami actually. Pero, simply put, lagyan na natin ng mga kaso. Halimbawa, dito sa bayan ng Taguig. Ayan. Sa bayan ng Taguig, ang typical na taong taga-Taguig, parang mga Italians yan. They are run by families. Mga pansinin nyo yung mga hindi, halos mga nakikinig sa atin, mga taga-Taguig naman kasi. So, mas maintindihan nila. Pero Italians, what I meant was, Italians mga mafia. Family politics yan. Kaya hindi, wala pang mafia nun. Even during the time ng mga scandalous pa yung leadership ng simbahan. Yung sa mga basta Guelph may versus ruling family, tinatawag. Yung ruling family na yun, they expand their networks. Tapos, same principle. Yan yung di ba? Yan yung story lang sa Romeo and Juliet. Between two families yan eh. Ganun ba? Hindi ko pa nabasa si Shakespeare Yan ang Hamlet. nakaano kasi yun ang setting nun sa Italy. So, between two families, tapos si Romeo at si Juliet, galing sila sa magkalabang pamilya. So, yun, romance Pero yun yung background nung sinasabi ni Russell yan. Family politics yung Family politics kasi. Yung Italy noon. Kasi ang Italy nga, di ba? They have the power to place a pope. Very unpopular church history, pero yes, there was a time na ang pope actually are not actually being elected by the conclave. I mean, dumadaan sa conclave, but the conclave was rigged. Kasi nga, majority of the cardinals during the time were members of those powerful alliances among families in Europe. Hari, mga reyna. Ganun din dito sa Kingdom of Taguig. And siguro yan yun Kaya hindi natin naiintindihan yung ideology kasi wala talaga tayong pakialam doon. Ang pakialam natin, apelyido. Yeah. Yung pamilya. So, ang nangyayari rin, kumari, ako, konsehal ako. Tapos ako ay sa Padilla family ako. Kalyado. Padilla lang, dito natalo si Russell Padilla. Nanalo si Francis Monterde na mayor. Of course, malakas din yan. Kailangan ko ng funding. Malakas sa mga kailangan ko ng funding So, ang gagawin ko, lilipat ako ngayon ng partido, So, lumipat ako ng partido. Very familiar ang Pinoy dyan. Hindi dahil sa kasi naniniwala ako sa ideolohiya nito, sa plataforma niya. Oo. Di ba? Kundi dahil sa apelyido, sa pamilya. Sa kapangyarihan lang. Actually, natumbok mo pare. Kasi, yun talaga, yun yung nangyayari dyan. And dyan, familiar ang lahat ng Pinoy sa ganyang konsepto. Yung konsepto ng balimbing. Hindi talaga natin alam yung ideolohiya kasi, salamat sa mga ninuno nating bayani. Wala tayong balak pasakop sa hari ng Espanya noon.
Pero, yung mga barangay kasi, di ba? Siguro baka nandun yung sagot. Yung ating unang konsepto ng gobyerno, yung mga barangay. Di ba? Kasi meron tayong social stratification eh. Pag linya ka ng Maharlika, kahit wala kang pera, pero kung Maharlika dugo mo, Maharlika ka hanggang mamatay. Ngayon, kung alipin ka, hanggang mamatay ka, alipin ka. Maliban na lang, ngayon, binabangga na yun ngayon. Kasi kung alipin ka, pero vlogger ka, baka pwede kang, pwede Pwede ka may konsehal. pwede ka maging party list congressman. Tapos, di ba? I mean, May meme pala ako nakita. Parang tao siya tapos may dalawang ganyan pinto, di ba? Tapos career tapos hobby. Tapos yung career, nandun yung TikTok, yung YouTube, ganyan, hobby. Nandun yung Kongreso, yung Senado. yeah. Di ba? Kaya, maging popular. Well, ang modern day na dato at mga wala na, no? Timawa. Timawa na, no? Timawa ay free Mga people. freemen pala, no? Pero modern day na siguro na paghahambing is yung maging popular ka. So, kung artista ka o kaya world champion ka ng Kung kahit ano. anumang larangan. Oo. Yan. Ako Please, ay world champion ng papirisan ng pagre-reply. ng pagre-reply. So, kung nanalo ka dyan, di ba? Tapos meron ka ng popularity. So, lahat actually umikot sa pera. Pero mabalik tayo dun sa pamilya. Mag-digress Sige, ako go. yun. Ang dami nating na. Hindi, pero tama yun. Tama yung unang punto, yung apelido. Dito maririnig mo, even dito sa mga traditional na barangay, sa mga hindi taga-Taguig na nakikinig dito, pero alam ko konti lang naman sila. Iba kasi, may barangay ba sa Dubai? Tanong mo kay Mary Joy. Siguro may barangay doon. Siguro, yung mga traditional, bakit ko siya traditional? Kasi, halimbawa, yung Lower Bikutan, naging Nazareth na siya eh. Melting pot na siya ng... Oo, totoo. So, Mga wala na. wala na talagang yung Konti tal na na lang. taga-Bikutan. Oo. Konti na lang. Tapos kung meron man, nababaril pa. Diyos ko, Panginoon. Kasi nga, unti-unti nang nawawala eh. I mean, there is something good pa rin naman siguro sa trapo, sa traditional politics. Hindi sa traditional politicians, sa traditional politics. And it is the fact na back then, ang ating mga nanay at tatay, lolo't lola natin, they put people into power because of what they are capable of. That's why nga yun yung, ako hanggang ngayon, umaasa pa rin akong babalik tayo doon sa ganung pananaw na yung estado, ibalik natin sa mga statesman. So wag na natin ibigay sa mga nagbubudots, sa mga magnanakaw, na gusto lang maglinis ng pangalan. Wag na natin ibigay sa mga, hindi pwedeng hindi natin matakil yung political dynasty. So yun while it is the strength of our political landscape, yun din ang ultimate na vulnerability ng ating bayan. Yung politics natin. Kasi, Padilla yan. Kahit drug addict yan, basta he bears that name, ay, sige, boto natin. Dalhin natin. Meron pa nga, di ba, parang kargahin natin. Diba? Nakakalungkot kasi, kung pagninilayan lang natin, sa loob ng 3 taon, isang beses lang naman talaga tayo botante. Isang araw lang tayo magiging botante. So for the next 364 plus 365 times 2 days, constituents tayo. Yun hindi natin maintindihan. Kasi 'di ba may maririnig ka.
kami nagluklok dyan, mga botante kami. Hindi nga. Isang araw ka ng botante, Isang pare. araw lang, oo. Tapos, kung i-compute mo yon yung 500 pesos na ginapang, quote-unquote, ginapang kayo ng isang 8:00 ng gabi ng Mura naman nun. ng ano ba? Kailan ba ang eleksyon? Second Lunes Monday ba? yun. Oo. Second Monday ba? So yung ginapang kayo ni konsihal nung gabi ng second Sunday ng Mayo para manalo siya, kukumpara mo yun, i-times mo sa 300 or sa 900 days na lang. Parang kang kumita lang ng ano nun. Imagine mo, kapalit ng iyong health security, food security, lahat ng klase ng security mo. Even national security natin, yung nangyayari sa West Philippine Sea. Yun ang pinakamalala, pre. Imagine mo, sige sabihin natin, taas natin kasi mataas na ang inflation rate, so nagtaas ng rate si Mayor. Halimbawa, si Mayor o si Kong o si Gobernador, 5,000. O sige, sabihin natin, 5,000. You won. Sige, magmatay dito, calculator natin. So, 365 times 2. Ay, times 3. Times 3. Yan. Minus 1, di ba? So, meron kang 1,094 days, no? Divide natin yan sa, tama ba mat ko? Divide natin sa 5,000 pesos. So, imagine mo, wala pang piso. Ang isang araw, Walang piso yung isang araw, pare. Tangina. Wala kang 25 kasi 0.21 lang eh. Oo, di ba? Tapos meron pa silang ano niya. Lang, pare. Lugi ka niya kasi wala akong balak magtrabaho sa NEDA, pero pagpapalit mo yung future ng mga anak mo, sa isang gabi lang yon, sa isang araw lang na yon ng kaunting kakarampot na pera, na ang gagawin nila is sa unang taon, posible, syempre, masigasig, magtatrabaho yan. Pero second year, well, the way we can observe, the people can observe, second year, nung unang taon ng nung time ng kampanya, pare, si Mayor Padilla, madaling lapitan. Di ba? Maaasahan, madaling lapitan. Pagka second year nung nanalo na, madaling lapitan, mahirap hanapin. Meron ding iba, katulad si sabi mo kanina, yung unang taon, maraming ginagawa, di ba? Unang taon. May scholarship, universal. Second year nun, hindi ka na pwede pagka hindi ka botante. O kaya pag seminarista ka kasi hindi ka naman daw magtatrabaho sa city. Uy, totoo ba yan? Bueno. may ganyan pala na city. Mali pala yung tanong ko. May ganyan pala syudad. Narinig ko lang sa kaibigan ko. Parang yun to ata yung sinabi sa kanila nung nag-apply sila nung pangalawang taon. 'Di ba? Tapos sorry na interrupt kita. Hindi, tama naman. Involuntarily magkakaroon ng parang civic action, malawakang civic movement. Hihikayatin yung isang nagkakaisang damdaming makabayan para iangat yung isang municipality, yung isang lungsod, o yung isang probinsya. Tapos what happens? Nakita ko yan minsan parang napanood ko sa sine o sa movie. Yung nagsimula yan sa mga ladies movement. Mga nanay, mga single parents, mga middle-aged women. So nagka-women's group, progressive na samahan para sa mga kababaihan. Then eventually naging mga empleyado ng local government. Tapos ngayon, anong role nila? Trolls. Involuntarily, unwittingly, nagiging troll sila. So kapag may kalaban yung incumbent na gobyerno,
compulsory sa kanila na mag-post against doon sa kalaban kasi may nagche-check sa kanila. So imaginein mo yung ganong klase ng political landscape. I mean, you are weaponizing your own constituents for your own gains. Then for what? 'Di ba? Kasi kapag hindi ka nag-share ng post, pag hindi ka nag-promote or nag-comment ka doon sa kalaban sa politika, tanggal ka Yari ka, pare. oo. Tanggal ka sa trabaho. So nasaan yung job security mo, yung economic security ng pamilya mo, health security mo kung may sakit ka na. 'Di ba? Kaya hindi sila nagre-regular, di ba? Puro mga ano lang, casual. Kaya yan, galit talaga ako sa sa nakakalungkot na sistemang yan. Kasi daw, even ngayon, magsusurvey ka ngayon sa mga tao, not necessarily in Taguig lang, pero people are tensed. Ang nakakalungkot, even the voters are tensed. Not only the politicians, dapat baliktad na talaga eh. Exactly. Politicians talaga, ginagawa talaga natin silang mga Panginoon talaga eh. Sisipin mo bakit tensed? Kasi kapag natanggal sa posisyon yung nawala sa pwesto yung incumbent, matatanggalan din kami, mawawalan kami ng trabaho. 'Di ba? Isipin mo yun, tangina. Yung aspirations mo nakaangkla sa, Nakaangkla. 'di ba? Yung aspirations, pati yung mga proyekto. Di ba, nung famously may 10 barangay na na napagdesisyonan na ilipat sa Oo. sa isang city. Di ba, isa yun sa sinasabi ng mga residente doon na, mawawala na kasi yung mga benefits namin. So, nakaangkla yung benefits doon sa pamilya ng kabilang city. Hindi sa ano yun ang gobyerno talaga dapat. Mali talaga eh. Diba? Actually, yan yung nung dumating ako dito, kapanahunan yun nung dating gobyerno. So ngayon, yung mga tao dito, pag nakikita nila sa balita, kasi ganun kalupit yung nangyayari noon. Nakakarating sa Europa yung mga balita na mga kabalastugan. So ngayon, nagtatanong sila, anong yan? Left or right? Diba? Kasi sanay sila dito sa Europa na clear. Kilala mo kung sino yung left, sino yung right. Dito walang ganyan. Hindi ko ma-explain kasi para siyang right, pero meron din siyang mga ginagawang, at siya mismo nag-claim na leftist siya. Siya raw ang first leftist na na pangulo. So hindi ko ma-explain, pero after that I was contemplating and I realized na wala talagang left and right sa Pilipinas except yung mga baby ng Chinese Communist Party. Alam natin yung mga yan. Talagang sinasabi nila leftist sila. And lahat gustong maging right. Kasi gustong ma-conserve pero walang talagang right na right. Walang rightist. Merong isang political party na gustong maging katulad ng Democrats ng US. So, abortion, divorce, pero wala pa rin laman. Hindi pa rin so, kasi wala talaga. wala ideology. Kasi, tulad yan, yung rightist movement. Yung rightist movement, if there are any, ang inclination nila is towards preserving the incumbent administration eh. 'Di ba? Yun yung idea ng rightist sa Pilipinas. Ang rightist kasi, yan eh? Conservatism kasi yan eh. More on economic conservatism, on national conservatism, at least sa European standards. At least pa nga mas may bayag pa yung mga bayani natin eh. Kasi madali lang kausap, sabi ng mga tsaka nag-aaway sila. Yung kahit naman sila, you can really acknowledge na tao sila. Tsaka mga political talaga sila mga tao. O sabi ng isang hindi ko alam, si Bonifacio ba, yung against yata siya sa annexation, di ba? Annexation ng Pinas. Kasi I think yung idea niya na yung kasi yung mga propagandista, sila Rizal, ang gusto nila hindi independence. Ang gusto nila ay
annexation na may representation sa sa meron parliament. tayong sa royal Oo, sa Patronato Real, 'di ba? Yun ang gusto nila. Si Bonifacio ang nakaisip ng independence. Hardcore kasi si Andoy Nabasa ng konti yung Les Miserables. Hindi okay na. Nawa siya Na-inspired. kay John Valjean kasi nagnakaw ng tinapay. Pero yun nga yun yung point na klaro sila sa kinatatayuan nila. Tapos, from there, they make their stance. They agree to disagree. Well, syempre, part ng political drama natin dahil mga Pinoy, pag nasa poder ka, pinapatay si Bonifacio. But, hindi inalis sa kanya yung karapatan niya at yung hindi inalis sa kanya yung kalayaan na tumindig sa kanyang sariling paniniwala. Bagay na dito sa Pinas ngayon, dahil luto na ang utak ng maraming Pilipino sa mga fake news. Ngayon, pag hindi ka part ng specific na millions ng Pilipino, mali ka. Nasa wrong side of history ka. Paano kung history will tell us, hindi Ang daming naging supporter ng mga malawakang oppression dati sa gobyerno. All done in the name of the law, in the name of religion, in the name of God, in the name of a belief. I mean, for quite some time. Problema mo, ginawa kasing Diyos yung yung tao. Yeah. Kaya yung salita niya ay ay salita ng Diyos, di ba? Tapos ang kaibigan niya pa, appointed, di yari ka. Pero yun nga yung sa tingin ko yun yung mas magandang, step by step, mabuhay pa rin yung check and balances sa gobyerno. Ang isa kasing problema sa at least sa Philippine political system, very centralized kasi sa presidente, sa office of the president especially, yung power. Constitutionally may nakasulat na checks and balances, pero practically anong nangyayari? Rubber stamp ang Kongreso, ang Senado para lang maging stepping stone ng mga gustong maging presidente rin, di ba? Totoo rin 'yan. Hindi, kumbaga nabuo natin sa 1987 Constitution, kaso lang hindi tayo naka-move on sa Spanish regime. Ba yung pamahalaan sentralisado, parang gobernador general pa rin More than Spanish regime, ang nakikita kong root nitong ng lahat ng political dynasty, ng nung sistema na ganyan na naka-centralize sa persona ng presidente yung power, ay American occupation or American colonial era, especially Commonwealth. Why do I say this? Nung pagdating ng mga Amerikano para ma-govern nila ng maayos yung Pilipinas, para matanggal yung especially yung sub-provinces. Ang sistema kasi noon nung Spanish colonial time, yung mga Espanyol nasa Maynila yan. May iilan dun sa mga capital cities like Cebu for example. May Viceroy. Pero ang talagang nag-govern, kumbaga, ang nag-secure ng maayos na day-to-day life ng mga Pilipino noon, yung mga praile, yung mga parokya. So, depende sa paroko mo. So, ngayon, pagdating ng mga Amerikano, para mas maayos nilang mag-govern yung mga provinces especially, ibinigay nila ngayon sa mga pamilya, yung mga prominent families nung bawat probinsya. So, nandun na tayo dynasty. Totoo yan. Ngayon, paano nangyari na yung Senado natin ay naging stepping stone naman ng mga pamilya? Ng mga pamilya para maging presidente. At especially, ito rin yung yung reason ng bakit it counts yung fame rather than yung ideas. Kasi nung panahon ni ni Quezon to sa
Commonwealth. Di ba kasi pinattern nila yung constitution, yung government natin sa US. Supposedly, ang US Senate, ano yan, territorial yan. So, bawat state, may tagdadalawang senador, Hindi di natin ba? nakuha yan no? Kasi alam mo, may nabasa ako, alam mo bakit hindi natin nakuha? Dahil kay Quezon. Dahil kay Quezon, pre. Kasi, natatakot siya noon na yung may mga probinsya, katulad ng Cavite, na loyal kay Aguinaldo. So ngayon, sabi niya, okay, ganito gawin natin. 12 senators, o 24 kasi dalawang ano. Tapos, buong bansa yung boboto, pangalan yung iboboto, hindi partido. So, doon nagsimula yon kung bakit naging ganun din yung yung historical roots nung... kasi naalala ko dahil may state level, di ba, na senador sa US. Oo. Tapos merong... Di ko alam kung mataas ba yon. Parang may national level ba? Tapos iba pa yun, state pre. level. Parang alam ko may ganun eh. Ang may sistema kasi nila doon, pang state lang. May federal ang tawag. Pero yung senador din na, yung senators din na federal nila, ano rin yun, state, yung, kuwari, ano tayo, state of Taguig. Oo. Ang iboboto lang natin senador natin, para sa state of Taguig. So may dalawa tayo, boboto tayo. Yung dalawang yun, hindi yung tatakbo para sa buong Pilipinas. Ang nangyari, ang ginawa ni Quezon, para sa buong Pilipinas, mayroon lang tayong pare-parehong lista. So ngayon, doon na pumasok yung, syempre, kapag sikat ka, hindi ka lang dapat sikat sa, sa probinsya mo. Dapat sikat ka sa buong Pilipinas. Kaya, ngayon, kung vlogger ka, sikat ka sa buong Pilipinas. Vlogger ka, ano pa ba? Mayroon kang radio, may program. Radio station. O kaya host ka ng noontime show. O, diba? Noontime show. Pwede ring boxingero ka dati. O kaya marami kang subdivision. And I'm not saying na hindi yun okay kasi pwede naman talagang may idea silang maayos. Pero balikan natin. Given diba? Well, personally, totoo ko dyan. Ako, I'm not trying to discriminate anybody against. I mean, look at Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, I respect the guy. I mean, nung una people were bullying him na, magboxing ka na lang, ba't ka patatakbo? Kasi talagang, he is really a man-made man. Alam mo yung man-made? Parang, he really made himself Kasi, ibig ko sabihin, para siyang Netherlands. Para siyang Holland di ba? Out of nothing he reclaim, di ba? He really became something. But talagang grabe yun. Nung I was a young student by the time babasa ko, he was promoted as a reservist colonel ng Philippine Army. Then talagang he was in his military regalia. And hindi siya yung kasi may mga nakita ko nung, sabi, alam mo, saan ako trabaho before. May mga nakita akong reservist na parang sa tingin ko talagang they are not deserving Talagang out of political lang Pero Manny Pacquiao really served the cause. Talagang he really invested on the defense. Alam mo, and he was studying. First batch siya nung masters ko So second batch kami, third batch kami. Wala nag-aral si Manny. Kumbaga, in a way of saying to the Filipino people that for your trust, for your vote of confidence, ibabalik ko rin sa inyo. And he remains as a people champ. I'm not promoting Manny Pacquiao, pero pag nasa Jensen siya, he's really actually working for these people. Problema mo nga lang, may dalawa pa akong agenda na gusto kong tumbukin dito Go. And isa yun, political dynasty. Dahil sumikat si Manny, ang mga naging sa Jensen, mga kamag-anak niya. And people are complaining na wala naman Kaya nga, para sa akin, I'm using Manny Pacquiao as a figure or as a case study kasi whether or not merong leadership skills o charismatic leader si Manny Pacquiao, kay Manny Pacquiao lang yon.
Iba yung sa mga mag-anak. 'Di ba? So kapag sinabi mo na, magaling yung tatay niyan, so magiging magaling din na presidente yung anak siguro. Hindi. Kasi yung charisma, yung charism, yung husay, yung acumen ng matanda, nung tatay o nung nanay, sa kanya yun. So dapat hindi mo dalhin, dapat bumuo ka ng pangalan mo and, yan diyan papasok the late Pinoy. He really made a name for himself. Eh, siyempre di niya nadala yung nanay niya kasi of course namatay Oo. Si Cory. pero he made a name for himself, 'di ba? But still, yun ang nakakalungkot, eh. Mga 2 weeks ago ba merong statement yung current Senate President. Actually, the Constitution of the Philippines mentions that, it's really against political dynasty. Kaso ang problema mo, walang law, walang specific law na mag-i-implement nung provision na yun ng Constitution. Gano'n hindi ko alam kung anong tatawag natin sa Constitution natin, pero gano'n tayo ngayon, kamiserable as bansa. Kaya ako personally, I don't think na never na yan na magkakaroon tayo ng law against Of course, political bakit? dynasty. Yung Siguro magsusulong kailangan na nun, lang yun nga sila rin yung naman magsusulong nun yung unang maapektuhan, eh. Kaya nga para sa akin, imbes na mag-aksaya tayo ng energy na magkampanya na tanggalin natin, di ba merong isang block na yun ang kanilang panata, tatanggalin daw nila yung political dynasty. Imbes na magsayang tayo ng energy doon, why not umpisa natin sa atin, sa mga simpleng mamamayan na okay, paano natin yung dynasties na ito, paano natin transform to for good governance kaysa yung katulad ngayon na yun nga kasi anak niya na magaling yung dating mayor, yung anak niya siguro magaling din. Oo. Di ba? So paano natin yung transform? Tsaka yung Wala idea akong na sagot, pero paano yun matatransform? yung idea na, mayaman na kasi yan so hindi yan magnanakaw. Naririnig ko yan nung bata pa tayo na boto lang natin si kasi doktor yun. Tapos yung asawa nun abogado. Mayaman na yan, hindi na yan mangungurakot. Di ba? Kaso lang hindi kasi sa ganun, eh. Yung, tama ka dyan pare. So yan, political dynasty, siguro konting discussion pa dyan. Pero meron pa isa, party list. Pre. Dito iba kasi yung party dito, eh. I think ito kasi siyempre yung paggawa ng party list sa Pilipinas, I think it's a noble idea. Kasi nung nagsimula, gusto niyang makuha yung idea. Kasi ang problema, ito yung gusto ko sana itumbo kanina tungkol sa mga may kinalaman din sa dynasties. Isa sa pinaka-problema natin sa Pilipinas kasi ang boto natin, pangalan. Sa ibang mga bansa, like for example, dito sa Europa for example, hindi ka bumoboto ng pangalan. Bumoboto ka ng partido. So kung sino yun kaya ang binoboto mo, dire-diretso na yan. Kaya ang binoboto mo, yung plataforma, yung ideology ng partido. So kumari, boboto ako conservative. Kasi, hindi dahil sa gusto ko si ganto ganyan. Siguro yung charismatic yung leader, iboboto ko. Pero hindi dahil particularly kasi anak ni ganto ganyan. Hindi, ang binoboto ko yung partido. Ang problema sa Pilipinas, binoboto natin pangalan. So ngayon, kaya rin papalit-palit sila ng partido. Depende kung saan may pondo. Kung nasan yung poder. Kasi yung pangalan eh. So wala tayong pakialam sa partido. Wala tayong pakialam sa ideology at sa plataforma ng tao. Pangalan ang binoboto natin. Ngayon, nung pinasok yung party list idea, I think para yung ma-address yun, merong kasing tinatawag na first past the post, yun yung sistema natin sa Pilipinas. So, sino may pinakamaraming boto, yun mananalo. Yung idea ng party list is yung tinatawag na proportional representation. So, kumari, dito sa city natin, sa Taguig, halimbawa, may 3 partido. Conservative, progressive, tapos
neoliberals, for example. Sabihin natin, ang conservatives nakakuha ng 60% ng boto. Ng lahat na yun. Tapos, yung mga progressive nakakuha ng 40%. Tapos, 100%. 20%. Then the remaining percentage ay napunta dun sa pangatlong partido. Ganon din, ipoproportional doon yung number nung seats na i-allocate sa bawat partido. Yeah. So, I think yun yung noble idea ng party list. Ngayon, eto, sige, pre, ikaw na. Ano ang nangyari? Paano na-corrupt? Diba? Oo, na-corrupt yung noble na intent. Kasi nga, it's meant to represent the underprivileged. Yung walang boses. So, problema mo, gagamitin, i-exploit yung specific na sector na yon, lalagyan din ng dummy or somebody na Kuwari, jeepney drivers party list, kumari lang naman. Sige. Tapos, yung number 1 na kandidato ay hindi naman jeepney driver. Correct. Correct. May-ari ng mga subdivisions. Pwede, operator. So, paano marirepresent yun? Dito iba nga pre yung operator eh. Pero yun talagang walang kinalaman. Oo, tapos dito na talaga papasok yun, yung madaling lapitan, pero ang hirap hanapin. Kasi by the time, I've been to the House of Representatives, and I understand that, of course, these are prestigious people, lawmakers. Pero pare, sa labas ng House of Representatives, ang haba ng pila. Mga kamag-anak ng mga tao may sakit o yung mga mismong may sakit. Pipila sila mula 8:00 hanggang 3:00 yata ng hapon. Pag hindi kayo inabutan, pag inabutan ka na cut-off pala, balik ka na lang bukas. Tas walang kasiguraduhan na meron kang makukuha. Pero mabilis daw kapag namatayan ka. Kasi pag patay, wala daw pila, mabilis ang transaction ng tulong. Anong kalidad ng buhay yung pinopromote nun, di ba? I mean, sinasabi natin to kasi we're not trying to change pero yung malagay lang sa kamalayan, grabe kasi yung grabe yung fake news, yung manipulation ng media. And ang hirap labanan kapag mag-isa ka lang. And yung mga systems and processes, yung mga mekanismo na nilagay dyan ng Constitution para sana tulungan tayo, hindi rin natin magamit para sa sarili natin bayan. Kaya ngayon, sa atin, anong klase tayong magiging miyembro ng lipunan sa ngayon? No? Kung nakikita natin to, babalik tayo dun sa pag-institute ng Feast ng Christ the King. It was placed there on the purpose na people are becoming restless and directionless. No? So, perhaps sa susunod, mga Catholics of course, sa susunod na celebration ng Christ the King, baka mas maging memorable, mas meaningful, na when this time comes, at the end, syempre, pasok tayo ng konti eschatology. Actually, yung celebration ng Christ the King after Vatican II is more of the eschatological reminder to all of us, bukod sa araw ng mga patay. At the end of the day, may dalawang klase ng judgment. Tama ba nun? Yung particular judgment happens right after you die. And it is not actually, according to Karl Rahner, it's not really about you being judged na talagang husgahan ka na may korte. But it's you, face to face with Christ. And the light of Christ will illumine your soul
that you will get to understand and you will see your life Ikaw by yung the mag-a-accuse sa sarili mo. yeah, and the one who will really do the judgment is you. Na kung karapat-dapat ka ba sa beatific vision sa pagkakaroon ng ano, eh. Kaya dito ko na-appreciate yung Catholic faith, eh, kasi yung theology, eh, 'di ba? Ito hindi man pinag-uusapan 'to lagi pero judgment is coming, judgment is there, 'di ba? And, that kind of judgment hindi siya yung vindictive judgment na katulad ng ginagawa natin sa instinct natin na manakit. Kapag ako It's na nasa poder, oo, 'pag yari nasa kayo. poder na, oo, yan vindictive yan, eh. But yun nga, Christ the King, after all of this, when Christ returns as King, that there will be the second judgment, yung final judgment, and that is a judgment per generation. So, ang tanong ko doon nung estudyante ako ng theology, what if you're just that good, kaso kupal yung generation mo, 'di ba? Valid yun, pre, Kasi merong, iba yung tinatawag na structural sins. 'Di ba? Or what if yung goodness mo, without you knowing, if you were watching yung napanood niyo yung ano yung The Good Place na sitcom ba yun? Or series sa sitcom, Netflix? series, yeah. Actually, it was trying to philosophy-based siya. Tapos, ang isa sa mga main questions sa ginagrapple niya is yung afterlife. And yung isang aspect doon, well, i-spoil ko kayo ng konti. Mafa-find out nung mga bida na for 500 plus years, walang taong napunta sa good place. Kasi, despite trying to be good on earth, may mga action sila na ang consequences is actually detrimental to other human beings or the society or the nature. For example, yung isa nga daw doon, dahil lagi lang siya nainom ng almond milk. And yet, to produce those almonds, ang daming mga namamatay na mga bees, alam mo yun? Ang daming mga pinapatay ng mga hayop na they find as peste. Parang ano yan, parang para ma-save mo ang nature, batuhin mo na lang daw ng tomato soup yung painting ni Van Gogh. So yun yung Gago. yun yung mga issues doon. And yun, by the time na ma-publish to, palapit na rin naman ng Undas. Wala pa pala actually. Wala pa. May 1 week pa tayo. Depende kung mapag-record tayo. Depende kung mag-record tayo. Pero, what a time to reflect on these things. Being a part of a bigger family of the human race and being Filipinos ourselves. Bakit lang, pag may nananalo lang sa Olympics tayo Pinoy? Bakit pag mga mahirap na part na ayaw natin maging Pinoy? Ang dami po even among my friends, they just want to leave the Philippines for good. Okay, tapos kapag good times, kapag nalaman mong kalahating Pinoy si Oliver Rodrigo, okay? Pinoy tayo, pero pag sangkot sa mga sensitibong kaso at problema yung bansa, ayaw ko na maging Pinoy. Sino makakaligtas? Tayo lang din, tayo lang din. We can make a better future, di ba? And kahit gasgas na, well, actually, it really helps yung boto. No? So, during this time na na-record to, tapos na yung filing. COC. Yeah. And mag-campaign na. So, i-shift na natin. Baka naman pwede naman tayo magtulungan. We spread the word. We educate our friends, our families. Mag-fact check tayo. Diba? I mean, kung ayaw nyo man sa change,
at least have the balls to stand by it and okay magano sa mga trolls. Diyos ko. Well, yun lang. Yun ang akin. And that's 1 hour. Di ba? Sige nun, ikaw, ano mga dyan, suggestions and ano dyan? Siguro just to complement lang, no? Ngayon nag-advocate na tayo for political activism, hindi yung activismo na na mag-rally tayo. I mean, to be really engaged, no, sa ating political landscape, sa ating political reality. Kasi nga, sabi nga ng isang professor ko dati, kung wala kang pinaglalaban sa buhay, you're a worthless animal. Pero yun lang din. Siguro, wag lang yung puro laban lang ng laban. I mean, dapat may ginagawa ka rin. At the time of recording, nag-record po kami 29th Sunday in ordinary time. Hindi ko na alam yan. World Mission Sunday. Hindi mo na alam yan? Pero yung gospel kasi ngayon na yung alam mo yung nagtanong si Jan tsaka si James na pwede ba kaming nandyan sa tabi mo, dyan kami sa kaliwa at kanan mo kapag nakaluklok ka na sa kaluwalhatian mo. Ang ganda nung homily ni Bishop Barron na pwede natin mai-connect dito sa topic natin. Sabi niya, the desire for power is not bad in itself. Pwede kang mag-desire na gusto kong magkaroon ng kapangyarihan, gusto kong mapunta sa poder, gusto kong maging mayor, gusto kong maging kung sino maging senador. Pwede yun. The desire for honor, valid din yun. Kasi honor, we honor things and people na nakita talaga natin na may ginawang maayos, na may na-contribute na maayos sa lipunan. Sabi nga niya, Churchill, for example, Churchill desired power all his life and thank God na nakuha niya yung power na yun at the time na nasa poder siya. Kundi, di nanalo mga Nazis. Lincoln desired power all his life and thank God na nakuha niya yung power na yun. So power in itself, hindi siya evil, hindi siya masama. Ngayon, ang question ay, pero ano talagang ini-entail nung pagkuha ng poder? Does it entail, maganda yung yung kanyang reflection dun sa social justice fighters. Marami sa ating social justice fighters na pag may nakita tayong injustices, we condemn it, we say things, no, we rally. Very good. That's okay. That's very good. Pero hindi yun yung hindi yun yung Christian ideal eh. Ang Christian ideal is to we don't rally. Yeah. Hindi, okay lang naman to rally. Pero you go there. You do the opposite actually of that oppression. You embrace the suffering. You embrace the reality. Ang bigay niya example si Mother Teresa. Sabi niya, paano kung si Mother Teresa nagstay na lang dun sa kanyang high school? Tapos, nakita niya ngayon yung injustices sa Calcutta. Nag-rally siya, gumawa siya ng pamphlets, tapos punta siya nangharang siya ng mga sasakyan, halimbawa, tapos hindi na siya pumapasok sa school. No, Greta. So, di ba? Is it okay? Oo, okay yun. Kasi she is making people aware. Pero what she did is better. Pumunta siya dun at the heart of suffering, at the heart of Calcutta. Yun yung Christian idea. Now, what I am saying is, if you are someone who desires power, that is what power entails. Na pumunta ka doon sa kung nasan yung suffering. Na hindi lang yun yung power for power's sake, but power for another's sake. Yun yung pinaka-ideal talaga ng power. And just to close siguro na ngayon, yan ang topic natin ay political activism. Siguro iwasan din natin yung yung elitism. Alam mo yon, yung okay, awake ako, progressive ako. Na nakikita ko yan. Kaya bumuboto pa rin kayo ng mga dynasties. Kaya bumuboto pa rin kayo ng mga magnanakaw. Ako hindi. So ngayon, yung 16 million, mga bobo yan. Huwag din ganun, friend. Kasi pagka ganun tayo, lalo nating tinatabo yung mga tao para dun sa cause natin, di ba?
Yes. Lalo nating binubulag yung mga gusto nating gisingin. Tignan mo yung term, gisingin lang eh. Pero ang ginagawa, binubulag mo na. So kahit anong mangyari, hindi na yun. Talagang allergic na yun sa kung anong mga ideas mo. So, iwasan din natin yung mga ganyan, no? Kasi kahit pa sabihin natin na yung kabilang panig ginagawa ito, minsan, tayo rin mismo gumagawa nun unconsciously. Anyways, isa na naman pong napakahabang, di naman ganun kahaba, pero isa na naman pong mahabang episode ito at well, hindi normal sa ating episodes na very particular at saka very political. Pero hopefully nagustuhan nyo po. Tsaka And sa may ayun. mga magsasabi naman na, sa una nakikinig ako sa inyo pero dahil naging political na kayo, ayoko na. Well, okay. Thank you. Thanks! Thank you and goodbye. Well, as philosophy suggests, we're all political beings and if we will not begin, ito hamon din ito kahit sa amin ni Lennon, kahit sa akin personally. If we will not really confront ourselves with the more important questions tulad ng politika, kultura, spiritualidad, anong quality ng buhay meron tayo? Is it only pleasure, distraction lang sa social media? I mean, alam nating walang kasiguraduhan dyan and everything can be manipulated with one click, with 1 billion pesos sa troll farms. Everything Confidential funds. Yeah. But what is something na pwede mong ma-probe is something that ikaw mismo, you will arrive on your own reflection, your own inquiries. And if you make a stance and sa tingin nyo kontra sa pananaw ko and we talk about it, well, we can agree to disagree and at the end of the day, we can still be friends. Pero, di ba? Yun yung yun yung sa tingin ko the healthy aspects ng democracy na ini-enjoy natin. Actually, our democracy currently is under attack. Kasi we might tend to think and feel na hawak natin ang poder at hawak natin ang kapangyarihan magluklok. Pero actually, no. With this super majority sa Kongreso, actually, underrepresented talaga yung mga dapat ma-represent. And oppressed pa rin. Yung oppressed, no? We just have to, to really revisit our values. And it will not happen kung hanggang social media lang tayo, magbasa. Yan sinasabi ni Lennon, dudutong makisangkot. Talaga yung word dun Get involved. Makisangkot. No? Recently, pare, sisimulan ko na ulit magka-commute. At may isang time na galing ako ng Pasay, basang-basa ako ng ulan, basa yung sapatos ko, basa yung brief ko. And for 4 years, hindi ako nagko-commute kasi may sarili akong sasakyan. Sarili akong motor. Pero kapag ako yung nagko-commute tapos naiipit ako sa traffic, I can only imagine mga napila bago makasakay tapos pagka nakapila na sila, may another pila kasi traffic. Makakauwi sila super late na ng gabi tapos kailangan nilang pumasok ng super aga sa umaga. Sino yung nagre-represent sa kanila? Kung yung mga representatives nga, hindi naman nagko-commute. Sino yung mga sasakyan at saka special na plaka sila na kapag dumaan sila at yung convoy nila, hahawi. Talo pa ambulansya. Di ba? Yung yung culture, hindi pa, social sensitivity. And everything in the social media is a lie. I think we have established that fact many times already na nakapost yan kasi mga highlights lang ng buhay natin.
So kung maiinggit ka sa kapwa mo kasi nasa Boracay siya ngayon, just try to imagine kung ilang libo kaya ng piso yung utang niya na di nababayaran, di ba? Exactly. Di ba? Yeah. Well, this will not be the last. I think this is only the beginning of our attempt ni Lennon to integrate philosophy and beginning to ask the more important questions. Ngayon, politika. Siguro next week, more on society. Bakit gutom pa rin ng mga gutom? Or bakit ang shitty ng transportation system? Bakit hindi educational ang educational system ng Pilipinas? Baba sa PISA. So, ano natin yan? Tatalakayin natin yan. And, well, mas matapang na po kami ngayon. Makisangkot kayo. So, kung may mga tanong kayo, meron kayong mga suggestion, mga komento, or kahit kontra na statement o paniniwala, paalam sa amin. Hindi naman namin kayo awayin. Pero, tayo. Pag-usapan natin. Civil, yeah. Dito ayun. Lang sa... sige, nun. Gusto ko lang i-comment yun. Comment, diba? Yung sinasabi ni Russell, if you have suggestions, comments, especially dito sa episode, una po, good news, balik na tayo ulit nasa Spotify. Available na ulit tayo sa Spotify. Yes. Sa Spotify po, pwede kayong mag-comment na ngayon bago yun na nila, na perks nila or anong tawag dun, basta. Pwede kayong mag-comment doon. O kung hindi kayo doon nakikinig sa Apple Podcast, sa Amazon Music, or sa website natin, tamangusapanpod.com. Sa website pwede rin kayo mag-comment kasi may comment section din doon. Pero doon sa ibang mga platforms, you can send to us via email, no? Sa tamangusapanpodcast tamangusapanpodcast@gmail.com or info@tamangusapanpod.com, no? And again, maraming salamat po sa pagtitiis sa aming mga boses at sa pagsama sa amin, no, sa bawat episodes na magkakasama tayo. And ayun, alam nyo na, share, rate us. Kayo na pong bahala, no? Maraming salamat. Anyways, yun. Ano na, Sel? Tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Next week na ulit. Ngayon, alam nyo na at matapang-tapang na tayo. Sige. Sa mga may alam, magigets ninyo kung bakit. Muli, syempre salamat din sa mga kaibigan namin. Kay Doc Joyce. Again. Mga listeners natin and mga hopefully next set of critics. So muli, ito po si Russell. At ito naman po si Lennon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama.